Ako si Hiroshi, isang estudyante dito sa Kyoto. Madaling araw na noon, 2:00 siguro, at kagagaling ko lang sa trabaho sa ramen shop. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid, parang ako lang ang tao sa buong lungsod. Habang naglalakad ako pa uwi sa makipot na kalsada malapit sa sementeryo, napansin kong may babae sa kabilang kalsada. Nakasuot siya ng pulang coat at surgical mask. Normal lang naman dito sa Japan, lalo na kapag may sipon. Pero ang hindi normal ay ang pagtitig niya sa akin. Huminto ako sa paglalakad. Ganon din siya. Kinilabutan ako. Naglakad ako ng mas mabilis. Pero naririnig ko ang yapak niya. Hindi siya naglalakad ng normal. Tila ba dumudulas lang ang paa niya sa kalsada. Walang tunog kundi isang mahina, parang kaluskos ng papel. Pagliko ko sa isang sulok, bigla siyang nawala sa paningin ko. Akala ko ligtas na ako. Pero pagharap ko sa harap ng apartment ko, nandun siya. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Teka, paano siya nakarating dito nang mas mabilis kaysa sa akin? Bulong ko sa sarili. Lumapit siya sa akin, dahan-dahan. Nakapako lang ako sa kinatatayuan ko. Tinignan ko ang kanyang mga mata. Walang emosyon, parang basang salamin. Tinanong niya ako, "Pangit ba ako?" Nanlamig ang buong katawan ko. Narinig ko na ang urban legend na ito, ang Kuchisake Onna. Ang babaeng may maskara. Kung sumagot ako ng oo, papatayin niya ako. Kung hindi, aalisin niya ang maskara at ipapakita ang ginilit niyang bibig at tatanungin ulit ako. Nanlaki ang mata niya. "Pangit ba ako?" Ulit niya, mas malalim na boses. Sumigaw ako. Tumakbo papasok sa apartment ko. Sinara ko agad ang pinto. Binarahan ko ang pintuan. Walang yabag, walang katok, wala. Akala ko ligtas na ako. Pero sa salamin ng bintana, nakita ko siya. Nakangiti, wala ng maskara, at wala rin siyang refleksyon. Ako si Yuki. Nagtatrabaho bilang janitress sa isang lumang gusali sa Osaka. 5 taon na akong naglilinis doon tuwing gabi. Pero may isang palapag na pinagbabawalan sa amin. Ang ika-10 palapag. Ayon sa supervisor ko, walang ika-10 palapag sa gusaling ito, hanggang 9 lang. Pero minsan, habang naglilinis ako sa elevator, napansin kong kumikislap ang pindutan ng 10th floor. Napaisip ako, hindi ko naman nakita yon dati. Siguro sira lang ang panel, sabi ko. Pero sa gabi rin yun, hindi ko napigilan ng sarili kong pindutin ito. Pagka-click ko, biglang bumigat ang hangin sa loob ng elevator. Umusad ito pataas, pero pakiramdam ko, napakatagal ng biyahe. Parang wala sa oras. Pagbukas ng pinto, madilim ang paligid. Pumasok ako, dala ang flashlight ko. Hindi ito mukhang opisina. Mukha itong abandonadong ospital. May mga sirang kama, dugo sa sahig at mga aninong dumadaan sa dulo ng pasilyo. "Hello?"
Tawag ko. Walang sumagot. Hanggang sa makarinig ako ng iyak. Isang batang babae, nakasuot ng puting damit, ang lumitaw mula sa likod ng kurtina. Ate, tulungan mo ko. Hindi ko sila matagpuan. Anong pangalan mo? Tanong ko habang nilalapitan siya. Ngumiti siya. Bigla siyang lumapit sa mukha ko. Ang pangalan ko, Yuki rin. Nagulat ako. Tinignan ko siya at napansin kong kamukha ko siya. Pero ang mata niya, itim lang. Walang puti. Tumakbo ako pabalik sa elevator. Pinindot ko ang lahat ng pindutan. Bumalik ito sa ground floor. Nanginginig ako habang lumalabas at pagsilip ko ulit sa panel ng elevator, wala na ang 10th floor. Kinabukasan, tinanong ko ang matandang gwardya. Tumingin siya sa akin. Seryoso ang muka. Iha. May janitress noon na nawala habang naglilinis sa ika-10 palapag. Ang pangalan niya ay Yuki. Ako po si Rodel. Isang OFW na janitor dito sa Tokyo. 5 taon na akong hindi nakakauwi sa Pilipinas. Para kahit papano, napapawi ang lungkot ko tuwing nagpapadala ako ng balikbayan box sa pamilya ko. Puno ng chocolates, noodles at mga second-hand items na kinukuha ko mula sa mga tinatapon ng mga Hapon. Isang araw, may nakita akong isang lumang manika sa tapat ng isang lumang bahay na sinasabing haunted. Maganda pa ang manika, nakasuot ng kimono at mapupula ang pisngi. Naisip ko, para sa anak ko ito. Kaya't nilagay ko ito sa box kasama ng ibang gamit. Pero simula noon, may mga kakaibang nangyayari na sa apartment ko. Tuwing gabi, parang may batang tumatawa sa sulok. Bumubukas ng kusa ang TV. Umiilaw ang banyo kahit wala namang tao. At ang pinakang kakaiba, nakikita ko minsan ang manika sa lamesa ko. Kahit dapat ay nasa box na napadala ko na. Kunento ko ito sa isa kong kaibigan na half Japanese. Agad siyang namutla nang ipakita ko ang litrato ng manika. Saan mo nakuha ito? Tanong niya. Sa may lumang bahay sa Shinagawa. Sabi ko. Rodel, yan ang Okikudal. Ayon sa alamat, may batang babae na namatay at ang kaluluwa niya ay nasa loob ng manikang yan. Hindi mo dapat yan pinakialaman. Kinabahan ako. Tinawagan ko agad ang asawa ko sa Pilipinas. Pero huli na. Natanggap na nila ang box. Pagbukas nila, wala raw manika sa loob. Pero simula noon, sabi ng anak ko, may bagong ate raw siya na kalaro niya tuwing gabi. Ako si Marisa. Nagtatrabaho bilang caregiver sa isang private nursing home sa Yokohama. Maganda ang pasilidad, tahimik ang paligid, at maayos ang trato sa mga empleyado. Pero may isang lugar sa pasilidad na bawal naming pasukin. Room 303 sa ikatlong palapag. Ayon sa head nurse, storage lang yan, huwag nyo nang alalahanin. Pero napansin ko, gabi-gabi, may umiilaw sa loob.
Minsan parang may kumakalabog at minsan may umiiyak. Isang gabi, nag-duty ako mag-isa. Pag-ikot ko sa hallway, may narinig akong umiiyak na matandang babae. "Tulong! Hindi ko na makita ang asawa ko." Sinundan ko ang tunog. Sa gulat ko, tumigil ito sa mismong pinto ng room 303. Napalunok ako. Baka naman may naiwan, sabi ko. Isinuksok ko ang susi. Bumukas ang pinto. Madilim, amoy amag. Sa loob, may kama, may nakahiga. Isang matandang babae, namumutla, payat at tila matagal nang hindi gumagalaw. "Tulong?" tanong ko. Dahan-dahang lumingon ang babae. Mapurol ang mga mata at dahan-dahang ngumiti sabay bulong ng, "Ikaw na ang susunod." Tumakbo ako palabas. Kinabukasan, sinabihan ako ng administrator na imposibleng may tao sa kwartong yun. Walang pasyente doon. Matagal na rin daw sarado yun. Mula nang may mamatay doon, isang matandang babae, natagpo ang wala ng buhay. Hinihintay ang asawa niyang namatay na rin. Dekada na ang nakalipas. Simula noon, hindi na ako naglalakas loob lumapit sa ikatlong palapag. Pero gabi-gabi, sa oras ng duty ko, naririnig ko pa rin ang iyak. At minsan, parang may boses na bulong sa tenga ko habang naglilinis ako sa hallway. "Nakita mo na ba ang asawa ko? Nakita mo na ako, kaya hindi ka na makakatakas." Ako si Arman, isang Pinoy na nagtuturo ng English dito sa Tokyo. Isang gabi, inabot ako ng overtime. Pagkatapos ng klase, tumakbo ako papuntang Kichijoji Station para sumakay sa huling tren pa uwi. Pagdating ko sa platform, tahimik ang paligid. Walang ibang tao kahit dapat ay rush hour pa. Dumating ang tren, pero iba ang itsura. Luma, parang hindi ginalaw ng dekada. Sa loob, puro itim at puti ang ilaw. Wala ring tao. Nagdalawang isip ako, pero pumasok pa rin. Kailangan ko nang makauwi. Habang tumatakbo ang tren, napansin kong hindi lumalampas sa mga istasyon ang sinasabi sa speaker. Paulit-ulit lang. "Susunod na istasyon? Kichijoji." Pero di ba galing na akong Kichijoji? Lumabas ako sa susunod na hinintuan. Pero paglabas ko, doon pa rin ako. Parehong signage, parehong vending machine. Pero mas madilim, mas tahimik. Lahat ng paligid, parang wala ng bahay. Bumalik ako sa tren. Iba na ang mga pasahero. Lahat sila nakaupo, nakayuko, mapuputla at habang naglalakad ako, may isang babaeng nakakimono ang dahan-dahang tumingin sa akin. Putya, wala siyang mata. Sunod-sunod, isa-isang napatingin sa akin lahat. Lahat sila. Mga mukha ng patay. Tumakbo ko pabalik sa pintuan. Bad trip, sarado na. Tumunog ang speaker. "Wala nang balikan." Nagising akong nakahandusay sa tulay ng Kichijoji Station.
Akala ko bangungot lang pero nang buksan ko ang bag ko, may papel sa loob. Luma na. May nakasulat sa wikang Hapon. Pinabasa ko sa kaibigan ko kinabukasan. Ang ibig daw sabihin, "Salamat sa pagsakay. Sa susunod, manatili ka na." Ako si Abby, ex ni... De, joke lang po. May naalala lang po ako. Ako si Abby, isang yaya ng batang Hapon sa Osaka. 5 taon na akong nagtatrabaho sa isang mayamang pamilya. Maayos silang kausap, mabait ang batang si Haru. 4 na taong gulang. Isang hapon, habang nasa playground kami, napansin kong may batang lalaki sa tabi ng swing. Nakatitig lang siya kay Haru. Gusgusin pero may hawak na pulang lobo. "Kaibigan mo yan, Haru?" tanong ko. Umiling siya. Hindi ko siya kilala, pero sabi niya, gusto niya raw akong isama sa bahay niya. Kinabahan ako. Nilingon ko ulit ang bata. Pero wala na siya. Pagsapit ng gabi, nilagnat si Haru. Paulit-ulit siya nagsasalita habang natutulog. "Pulang lobo, pulang lobo. Sama ako." Kinabukasan, dinala siya sa ospital. Sabi ng doktor, simple lang daw na trangkaso, pero habang nagbabantay ako, may dumaan sa hallway. Isang batang lalaki, may hawak na lobo. Tumingin sa akin at ngumiti. Bumalik ako sa bahay para kumuha ng gamit. Sa gate, may nakapaskil na lumang flyer. May batang Pinoy na nawawala raw 10 taon na ang nakakaraan. Ang huling suot, puting t-shirt, may pulang lobo. Nang ipakita ko sa lola ni Haru ang litrato, namutla siya. Yan ang batang sinasabi ng mga matatanda rito. Umaakit ng mga kaluluwa. Pinaglalaroan niya raw ang sariling lobo at nalunod sa kanal. Hindi na nahanap. Simula noon, tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, tumutunog ang doorbell ng mag-isa. Pagsilip sa CCTV, walang tao. Pero minsan, may nakikita kaming pulang lobo, lumulutang sa gate. Ako si Marga, isang OFW cleaner sa Seoul. Kasama ko sa isang apartment si Ate Jessa, isang factory worker. Maliit lang ang unit namin sa 3rd floor ng isang lumang tahimik na building. Malapit ito sa Dongdaemun, pero medyo tago, parang hindi na na-maintain. May 6 na palapag ang building, pero laging pinapaalalahanan kami ng mga lokal na huwag bababa sa basement 4. Nung una, akala ko biro lang, pero ang weird, wala sa elevator button ang B4, B1, B2, B3 lang. Isang araw, pinapunta ako ng amo ko para linisin ang basement dahil may mag-i-inspeksyon. Bilin niya, clean hanggang B3. Huwag mo nang pilitin ang B4, sarado yon. Tumango lang ako, pero sa utak ko, curious na ako. Nung araw na yon, mag-isa lang akong bumaba sa basement. Habang nililinis ko ang B2, napansin kong bukas ang pinto papuntang hagdan at may mga yapak akong narinig. Hindi sapatos, kundi paang nakapaa. Mabigat ang hakbang, mabagal at sunod-sunod. Sinilip ko pababa, walang ilaw, pero may something sa dilim. May gumalaw,
Mabilis akong umakyat pabalik sa B1. Pero sa gilid ng mata ko, parang may aninong sumusunod. Kinagabihan, nagkwento ko kay Ate Jessa habang kumakain kami. Ate, may gumalaw sa B4. Parang may taong nakatayo sa dilim. Tumigil siya sa pagkain. Huwag mong sabihing bumaba ka. Sinilip ko lang naman. Napamura siya. Marga, ano ba? May dahilan kung bakit pinasarado ang B4. Yung dating tenant na Pinoy doon, bigla na lang nawala. Ilang araw na lang sa kontrata niya. Bigla na lang hindi na sumipot. Ang huling CCTV footage, bumaba siya sa B4. Hindi na siya nakita ulit. Gabi na. Natutulog na kami. Biglang tumunog ang elevator sa labas. Bumukas ng walang tao. Pagtingin namin sa display, nag-blink ito sa level B4. Teka, akala ko walang B4. Bigla kaming nakarinig ng dragging sound sa hallway. Parang may hinihila. Sinilip namin ang fifth hole. May babae sa labas. Nakaputi, basang-basa ang buhok. Nanginginig ang ulo na parang may seizure. Tunog mula sa labas. Buksan mo. Kasama ko dati ang kaibigan mong nawawala. Ikaw naman ang susunod. Wala kaming binuksan. Nagtago kami sa ilalim ng kumot at nagdasal lang nagdasal. Kinabukasan, nag-decide si Ate Jessa na lumipat na. Ako, sumunod din makalipas ang 1 linggo. Pero bago ako umalis, napadaan ako sa harap ng elevator. At nandun na ulit ang button ng B4. Hindi ko na pinindot. Minsan, sa mga lumang gusali sa Korea, may mga lumang palapag na tinatanggal na sa building. Pero hindi ibig sabihin, wala na sila. Baka itinatago lang nila ang mga hindi dapat matagpuan. Ako si Leo. Weekend hiker ako dito sa Korea. Factory worker sa weekdays. Nature seeker pag Sabado at Linggo. Paborito ko ang Pochon. Tahimik, malamig at may trail na hindi gaanong dinadaanan ng mga turista. Kadalasan, ako lang ang Pinoy doon. Kasama ko sa hike nung araw na yon si Kuya Randy, isang kababayan na bagong salta sa Korea. Bro, legit ba to? Wala bang bear o tiger dito? Tanong niya. Wala naman, mga kwento lang yun. Worst case, ahas lang siguro. Hindi ko alam, pero parang may mali nung araw na yon. Wala masyadong ibon. Tahimik masyado ang gubat. Ni hangin, parang walang dumadampi. Bandang 3 PM, narating namin ang taas na bahagi ng trail. May daan pa kanan na parang hindi dinaanan ng tao, pero may signs, Korean character na hindi ko maintindihan. Kulay pula, parang babala. Shortcut daw ito, sabi sa trail map ko, sabi ni Randy. Huwag na pre, baka private o may kulto dyan. Bro, adventure to. Hindi ko na siya napigilan. Sumunod na rin ako. Ilang metro pa lang sa daan, may nakita na kaming kakaiba. May mga itim na panyo na nakasabit sa mga sanga. Parang may ritual na naganap. Mukhang may altar bro. Bulong ko. Sa lupa, may maliit na hukay. Sa loob nito, may mga buto at balat ng ahas. Pero ang kakaiba, may ID ng isang lalaki. Faded na parang ilang taon nang nababad sa ulan. Ang pangalan niya, Eduardo, isang Pinoy. Bro, may nawawala bang Pinoy sa Korea? Tanong ni Randy. Biglang may tumunog sa likod namin. May gumagapang. Hindi ahas lang, malaking gumagapang. Luminga kami at sa pagitan ng mga puno, may babaeng maputlang maputla. Nakalugay ang buhok. Gumagapang ng sobrang bilis gamit ang 2 kamay at paa. Parang ahas ang galaw. Ang balat niya, parang ahas. May kaliskis. Takbo, Randy!
Tumakbo kami pabalik sa main trail, pero parang paikot-ikot ang daan. Nakarating kami sa parehong hukay na may ID, paulit-ulit. Parang pinapaikot-ikot lang tayo, bro. Sobrang takot, binunot ko ang lighter ko at sinindihan ang isa sa mga panyo. Biglang umalulong ang gubat. Parang may daang-daang ahas ang naglikot. Biglang dumilim. Hindi lang gabi, kundi parang kinain ng ulap ang gubat. Nagising na lang kami kinabukasan. Nasa gilid ng trail. Wala na ang hukay, wala na ang mga panyo. Pero nasa bulsa ko pa rin ang ID ni Eduardo. At sa leg ni Randy, may maliit na marka ng kagat. Bilog, paikot, parang ng ahas. Hindi na kami bumalik sa potsyon. Pero minsan, gabi sa factory, nakikita ko si Randy na parang tulala. At minsan kapag akala niyang walang nakakakita, gumagapang siya sa sahig. Mabilis na parang pang-ahas. May mga nilalang sa Korea na hindi nila isinasama sa mga guide tours at may mga ilang trail na hindi dapat nililihis. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ako si Trina, taga Antipolo, at kasambay sa isang private resort sa Jeju. Tahimik ang trabaho. Mapait ang among Koreana na writer ng horror novels. Pero may isang bilin siya palagi bago siya umalis papuntang mainland. Tatagalugin ko na lang po para mas maintindihan nating lahat. Huwag kang pupunta sa kuweba sa likod ng resort. Kahit anong mangyari, huwag mong papapasukin. Napaka-misteryo ng kuwebang tinutukoy niya. May lumang bakal na gate at may chain na kalawangin. Wala sa mapa ng Jeju ang kuweba. Kahit napakalapit lang nito sa kilalang Manjang Hall Lava Cave System. Isang gabi, may narinig akong kaluskos sa labas. Akala ko daga o pusa lang. Pero pagtingin ko sa bintana, may lalaki. Basang-basa ang damit, duguan ang suot at nagtuturo papunta sa kuweba. Nakangiti siya pero may hiwa mula liig hanggang dibdib. Parang bukas ang katawan niya pero buhay pa rin. Bigla siyang nawala sa dilim. Kinabukasan, kinausap ko ang gardener, si Aju Shimin. Matagal na nagtatrabaho sa resort. May nakita akong lalaki kagabi, parang sugatan. Nanlaki ang mata niya. Dito? Sa gabi? May mga nawawala dito taon-taon, lalo na sa mga kuwebang yun. Pero ang hindi alam ng marami, hindi yun basta kuweba. May butas daw sa ilalim, isang balon, pero hindi tubig ang laman, kundi mga patay. Bakit may balon sa ilalim ng lava cave? Sabi ng matatanda, may nilulubog na kaluluwa tuwing ikatlong buwan. Sinubukan kong wag nang isipin, pero isang gabi, nakita kong bukas ang gate ng kuweba at mula sa loob, may humihingi ng tulong, boses ng bata. Ate Trina, tulungan mo ko, malamig. Parang boses ng pamangkin ko sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit pero parang kinokontrol ang katawan ko. Parang hinihila ng hangin ang paa ko hanggang sa makapasok ako sa loob ng kuweba. Madilim, basa, mabaho, amoy ng luma at patay. Sa malalim na bahagi ng kuweba, may hukay, isang balon nga. Ngunit hindi tubig ang laman, kundi mga bangkay. Hindi nabubulok pero namumula ang mata. Nakatingin lahat sa akin. At may isang mukha akong nakilala. Si Lisa, isang kasambahay din dati. Minsan nawala. Sabi raw, umuwi ng Pilipinas. Pero hindi, narito siya. Hawak ang aking braso. Ikaw na ang sunod. Nagising akong nasa kama. Pawis na pawis, nanginginig. Pero hindi ito pa naghinip. Dahil sa damit ko, may putik. At sa ilalim ng kuko ko,
may dugo. Kinabukasan, umalis ako ng Jeju. Hindi na ako bumalik. Pero minsan sa panaginip ko, naririnig ko pa rin ang boses ng bata. Ate Trina, malamig dito. Ikaw na lang ang kulang. Sa mga lava caves ng Jeju, hindi lang bato ang nilikha ng bulkan. May mga nilalang at kaluluwang isinara sa ilalim. Pero minsan, may nabubuksan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat. Ako si Patrick, Tubong Laguna. 3 buwan na ako nagtatrabaho sa isang tangerine farm sa Jeju bilang picker. Malayo sa bayan at puro bundok at taniman lang ang nasa paligid. Tahimik pero kakaiba ang vibe, lalo na kapag palubog na ang araw. Huwag kang lalagpas sa dulo ng linya ng mga puno, bilin sa amin ng foreman. Basta may nakita kang puno na may pulang tali, huwag mong lapitan. Aba, okay. Akala ko baka may pesticide o baka private property, pero hindi ko na lang pinansin. Isang gabi, habang nagpapahinga ako sa barracks, naisip kong maglakad-lakad sa labas. Stress reliever ko yun. Maliwanag pa ang buwan, kaya akala ko safe. Napadpad ako sa dulo. Tahimik, amoy bunga. Pero sa di kalayuan, may nakita akong babae. Nakatayo sa tabi ng punong may pulang tali. Nakaputi, mahaba ang buhok, nakatingala. Lumapit ako. Ate, kayo po ba yung anak ng may-ari dito? Hindi siya sumagot. Tinignan lang ako. Tuwid na tuwid ang leeg niya, pero baliktad ang ulo. Ang mata niya, itim lahat, walang puti. Tapos bigla siyang tumakbo. Hindi palayo, kundi palapit. Tumakbo ko pabalik sa barracks. Paglingon ko, wala na siya. Pagdating ko sa loob, may amoy bulok na tangerine. At sa kama ko, may isang bugok, nangingitim at binuksan na. Sa loob, hindi buto kundi kuko. Kinabukasan, tinanong ko ang isang Korean na matagal nang nagtatrabaho sa farm. May babaeng naligaw dito kagabi. Hindi ko maaninag pero may nakita ka? Tanong niya, seryoso. Diyan sa may punong may pulang tali? Tumango ako. Lumapit siya sa akin at mahinang sinabing, dati may batang babae na nawala sa farm na to. Anak ng dating caretaker. Nahanap ang bangkay niya sa pinakang likod. Nakasabit sa puno. Baliktad ang ulo. Bawat taon may bumabalik. Minsan Korean, minsan Pinoy. Laging pareho ang sinasabi. Anong sinabi nila? Na pumunta ang babae para magpaabot ng galit, at kung sino ang makakita sa kanya, susunod din daw sa puno. Umuwi ako sa Pilipinas matapos ang kontrata. Pero gabi-gabi, kahit mainit ang kwarto ko, naaamoy ko ang bulok na tangerine. At minsan sa salamin ng banyo, may nakikita akong babaeng baliktad ang ulo, nakangiti at may hawak na pulang tali. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Rico, 28 years old, dating construction worker sa Busan. Pero dahil sa pandemic, napilitan akong lumipat sa Jeju at magtrabaho bilang food delivery rider sa Odo Island. Yung maliit na isla na may white sand at maraming turista. Madalas ay masaya ang biyahe, motor lang, dagat sa paligid at magandang tanawin. Pero may isang bahagi ng isla na ayaw naming mga rider daanan. Ang lumang tunnel sa silangang bahagi. Mula pa raw noong Japanese occupation, may tunnel doon na ginagamit sa transport ng supplies. Ngayon, halos sarado na. Pero minsan,
Kapag nagka-shortcut sa may app at sinundan mo, sa tunnel ka dadaan. At isang araw, nangyari sa akin yun. Order mula sa isang bagong resort. Estimated time, 10 minutes lang daw. Pero sa mapa ng app, nag-glitch. Nag-redraw ang daan at biglang nagbigay ng ruta diretso sa lumang tunnel. Ay gago! Bulong ko. Pero gabi na yun at late na ang order. Baka mawalan ako ng tip. Sige na nga, sabi ko. Paglapit ko sa tunnel, napansin kong may pulang tali na nakalagay sa entrance. Hindi chain, hindi kandado, tali lang. May karatula na nakasulat sa Korean. Tatagalogin ko na lang po. Pag pumasok ka rito, huwag kang lumingon kahit may tumawag sa'yo. Medyo kinabahan ako, pero tinawanan ko lang. Arte naman ng mga taga-islang to. Pagpasok ko, biglang bumigat ang hangin. Literal, parang may humihila sa likod ng motor ko. At ang liwanag ng headlight parang hindi na tumatama sa dingding. Parang walang hangganan ang tunnel. Nasa kalagitnaan ako nang may tumawag. Kuya! Kuya Rico! Pamilyar. Boses ng kapatid kong si Alan na matagal nang patay. Kuya! Tulungan mo ako. Ang dilim dito. Hindi ako lumingon. Pero sa side ng helmet visor ko, may maitim na kamay na unti-unting gumagapang, dumidikit sa salamin. Parang gusto akong palabasin sa motor. Pinilit kong harurutin ang motor, pero walang katapusan ng tunnel. Ilang minuto na akong paikot-ikot, pero hindi ko nararamdaman ang hangin ng labas. Tinignan ko ang phone ko. Walang signal, pero may isang notification. One message. Your soul has been fake off. Biglang lumiwanag. Nasa labas na ako ng tunnel. Pero ibang parte ng isla. Parang luma ang paligid. May mga bahay na sira. May signboard na Koreano na estilo pang 1940s. Walang tao, walang tunog. Odo pa rin ito, pero hindi na ito yung Odo na kilala ko. May nakita akong delivery box na parehas sa gamit ko. Pagbukas ko, helmet, damit at larawan ko. Sunog at sa ilalim, death certificate. Pangalan ko, petsa, ngayong araw. Bigla ako nagising sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o totoong nangyari sa akin. Pero sa mga isla, may mga daan na hindi mo dapat pasukin. Hindi dahil maputik, hindi dahil delikado, kundi dahil pag pumasok ka, baka hindi ikaw ang lalabas. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Mario, isang Pinoy na delivery rider dito sa Jeju. Sa umaga, naghahatid ako ng mga gulay, prutas at kung minsan ay mga espesyal na kargamento mula sa port. Tahimik lang ang trabaho, walang masyadong iniisip, basta delivery, sign, alis. Pero nung Martes ng gabi, may tumawag sa opisina. May express delivery papuntang Mount Hala. Walang ibang driver. Ikaw na ang pinaka-kumpiyansa nila. Nagulat ako. Hindi ko dapat schedule yun. Pero overtime eh. Sayang din. Pagdating ko sa warehouse, may isang kahon sa dulo. Malaki, kahoy, walang label, walang pangalan ng padala. May type lang na pula at sulat Koreano na hindi ko maintindihan. Tinanong ko si Ajo Shikim, ang warehouse guy. Sir, ano laman nito? Napatingin siya sa sahig. Basta ihatid mo lang sa address, huwag mong bubuksan. At kahit anong mangyari, huwag mong titignan sa side mirror pag bumaba ka ng bundok. Napangiti ako. Joke ba to, sir? Hindi siya tumawa. 10:00 ng gabi. Paakyat na ako sa sigsag na daan sa Mount Hala. Walang ibang sasakyan, walang street lights. Ulan, ambon, usok mula sa tambucho.
at tahimik na tahimik sa labas. Pero naririnig ko sa likod, may kumakalaskos. Akala ko guni-guni lang, pero parang may gumagalaw sa kahon. Pusa lang to o daga. Chill ka lang, sabi ko sa sarili. Pinilit kong huwag pansinin, pero nung malapit na sa drop-off point, isang lumang bahay sa gitna ng kagubatan, tumigil ang makina. Namatay. Sinubukan kong crank. Wala. Biglang may malakas na kalabog mula sa likod. Binuksan ko ang ilaw sa loob ng truck. Walang tao, pero lumingon ako sa side mirror. May batang babae sa ibabaw ng kahon. Nakaupo, nakatitig, putlang-putla, basa ang buhok. May tagos sa damit. Parang may tumusok sa likod niya. Bigla siyang ngumiti at nagsalita, pero mahina yung tunog, parang minumura ako sa isip. Dali-dali kong binaba ang salamin ng bintana at sinigawan siya. Umalis ka, hindi ka kasama sa delivery. Pagtingin ko ulit sa mirror, wala na siya. Umilaw bigla ang dashboard, nag-start ang makina ng kusa. Pagdating sa address, may matandang babae ang sumalubong. Tahimik lang siya. Tinuro lang ang likod ng bahay. Hinila niya ang kahon pababa mag-isa. Kahit sobrang bigat, hindi siya nagsalita. Habang papaalis na ako, tinapik niya ang bintana ko. Salamat. Sana hindi ka nabalikan. Kinabukasan sa opisina, sinabihan ako ni Aju si Kim. Hindi lahat ng kargamento ay mula sa tao. Minsan, may nagpapadala ng nilalang pabalik kung saan sila galing. Jeju has spirit. Kung hindi sila maibabalik, sila ang pupunta sa'yo. Mula noon, tuwing may kahon na walang label, tinatanggihan ko na. Pero gabi-gabi, sa side mirror ng truck, minsan may nakikita akong nakaupo sa likod, basa ang buhok, maputlang muka, at tila hinihintay kung kailan ako muling tatanggap ng karga. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento.